Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magkasama na pagbulayan ang salita ng Diyos na matatagpuan sa unang Samuel, Kabanata 3, pangkat 1 hanggang 20. At ganito po ang sinasabi, ang pangitain ni Samuel. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihirang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo, kung saan naroon din ang kaban ng tipan. Bago magmamadaling araw ay may sindi pa ang ilawan sa santuaryo. Siya ay tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Matulog ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Subalit, tinawag siyang muli ni Yahweh, Samuel. Umangon siya, lumapit muli kay Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, matulog ka na. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli ngang nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag. Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal at may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makakabalita nito ay mabibigla pagdating ng araw na iyon. Gagawin ko ang lahat ng sinasabi ko laban sa sambahayan ni Eli, mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong parurusahan ang kanyang sambahayan, sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak. Ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito, isinumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastangan ng ginawa ng sambahayan ni Eli. Natulog muli si Samuel at kinaumagahay binuksan ang pintuan ng bahay ni Yahweh. Ngunit natatakot siyang sabihin kay Eli ang tungkol sa pangitain. Subalit tinawag siya ni Eli, Samuel, anak. Ano po iyon? Sagot ni Samuel. Sinabi ni Eli, anong sinabi sa iyo ni Yahweh? Huwag ka nang maglihim sa akin. Mabigat ang parusang ibibigay sa iyo ni Yahweh kapag hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng sinabi niya sa iyo. Kaya't ipinagtapat ni Samuel ang lahat kay Eli. Wala siyang inilihim dito pagkatapos sinabi ni Eli, iyon ang kagustuhan ni Yahweh. Mangyari nawa sa kanyang kalooban. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Palayan po tayo sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat, Panginoon, sa amin sa amin, Panginoon. Sa iyong mga salita, Father God, na ipapahayag sa amin. Tulungan mo kami na maunawaan, Panginoon, ng bawat isa sa amin ang naisip mo sa ngayong hapon. Nangigit ang mensahe mo. Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan at pasasalamat. O ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa mga salita pong ating nabasa ay meron po tayong makikitang mga bagay-bagay na nais na sabihin sa atin ng Panginoon ngayong hapon. Una po ay ang
pagtugon sa panawagan ng Diyos. Ito po. Ang paulit-ulit na pagtugon ni Samuel sa inaakala niyang tawag ni Eli ay nagpapakita ng kanyang kahandaan. Ito po. Pinapakita po dito na tayo bilang isang Kristiyano po ay dapat po palagi tayong handa sa anumang oras na tayo ay tawagin ng ating Panginoon. Apo? Parang sa pila na ginagawa natin kapag tayo ay nagpapa-register o nagbabayad, di ba meron tayong number dito? Kapag hindi natin napakinggan yung number, ano pong mangyayari? Matatagalan po tayo. Kung hindi po tayo magiging attentive doon sa mga tawag sa atin, hindi po natin malalaman na meron palang gustong sabihin sa atin ng Diyos. Ano po? Kaya mahalaga po ang pagiging attentiveness to God's call. Pangalawa po ay ang mentorship at guidance. Napakahalaga ng papel ni Eli sa pagtulong kay Samuel na makilala ang tinig ng Diyos. Binigyan din nito ang kahalagaan ng espiritual na pagtuturo at ang karunungan ng mga may mas karanasan sa pananampalataya. Ipinapakita dito na kung may mga bagay tayong hindi maunawaan espiritual, ay mag-seek po tayo ng guidance sa ating mga manggagawa o sa mga elder ng ating church. Kung tayo ay magbabasa ng Bible at hindi po natin maunawaan ang mga bagay na ito, mag-pray po tayo at tulungan tayo ng Holy Spirit na maunawaan ang bagay na ito. At mag-ask po tayo ng experience sa ating mga manggagawa kung may hindi po tayo maunawaan. Pangatlo po, ang pagsunod. Ano po? Obedience and courage. Ano po? Sa kabila ng mahirap sabihin yung mensahe ni Yahweh kay Samuel, na mahirap sabihin kay Eli, ay alam niyo po yun, lakas ng loob at tapang ang naranasan ni Samuel na ihayag sa kanyang ama yung gagawin ni Yahweh sa kanyang bayan. Ano po? Pinapakita dito po na kailangan natin maging matapang sa mga bagay na nais sabihin sa atin ng Diyos. May mga mensahe po dito tayong mababasa, kailangan po tayong sumunod, kailangan ganito. Maraming mga bagay, pero sinasabi sa atin dito na tayo ay sumunod. Di ba po sinabi ni Eli kay Samuel na mangyari nawa ang ninanais ng Panginoon. Ang pang-apat po ay ang God's sovereignty and justice. Ano po? Ang mensahe tungkol sa sambayan ni Eli ay nagsisilbing paalaala ng katarungan ng Diyos at ng mga kahinatnan ng hindi nagiging tapat. Ipinapakita rin ito ang pagtataas ng mga bagong pinuno tulad ni Samuel upang matupad ang kanyang mga layunin. Ang plano po ng Diyos ay si Samuel ay isang maging leader, ano po, at maghari sa sambayan ni Eli. Kung makikita po natin, ano po, hinihikayat tayo ng mga talatang ito na maging matulungin, maging matugunin sa tinig ng Diyos. Ano po, ganun din ang kahalagahan ng patnubay ng espiritual ay kailangan natin at ang pagiging tapat at masunurin sa pagtugon sa tawag ng ating Panginoon. Kapatid, magulang, kaibigan, sa paano po tayo kinakausap ng ating Panginoon?
sa paano po tayo tinatawag ng Panginoon. Sa tuwing tayo po ba ay nagbabasa ng ating Biblia, nakikita po ba natin na dito nangungusap ang ating Panginoon o may nais siyang sabihin sa atin o sa ating pong personal na panalangin o personal na devotion? Ito po, sinasabi sa atin ngayon na maging handa tayo, no po, kailangan natin ng guidance ng ating mga manggagawa or yung mas malalim yung faith sa atin, no po? At anuman yung makita natin dito sa mensahe ng ating Panginoon, matapang natin itong sundin. Kilalanin natin na ang Diyos ang may kontrol ng lahat, na anuman ang kanyang naisin, ito ay makakabuti para sa atin. Pagpalain po tayo sa pamumuhay natin, at sa gabing ito ay nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat ito po yung mensahe na gusto niyang sabihin sa bawat isa sa atin. Sa Diyos ang kapurihan at walang hanggang pasasalamat. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Banal, salamat po sa iyong mensahe ngayong gabi. Salamat po sa patuloy na pagtawag mo sa amin, sa patuloy ng pagpapakita mo sa amin kung gaano kakabuti. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang siyang patuloy namin nagiging kalakasan. Masumpungan nga namin, Panginoon, ang patuloy na pagtawag mo sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na tulungan mo kaming maging handa. Tulungan mo kaming maging matapang, Panginoon. Tulungan mo kaming maging malakas. Samahan mo kami, Panginoon, sa mga pagtawag mo sa amin. Lord God, sa iyo po yung kapurihan at walang hanggang pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po tayo. Glory to God.